Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah. At tiyatalakay pa rin natin yung mga naunang bahagi ng da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Specifically yung pagiging hayag ng kanyang da'wa sa mga tao. Na hindi nga naging maganda ang pagtanggap ng Quraysh. Ang Quraysh, pinahirapan nila yung sino man na nakikilala nilang mga Muslim. At kahit yung mga mayaman, mahirap, wala silang pinapatawad. Kumbaga lahat ay kanilang sinasaktan o kaya ay pinipinsala. Wakana Ammar bin Yasir radiyallahu anhu maula li Bani Makhzum. So si Ammar bin Yasir maula daw ng Banu Makhzum. Maula na dito sa konteksto nito ng maula, kumbaga alipin ng mga tao na pinalaya. So sina Sumayya at yung tatay niya si Yasir at si Ammar, malaya na sila actually nung panahon ng nung pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga kaya hindi rin naging agaran ang kumbaga yung pagsasabatas ng pagbabawal sa pang-aalipin. Wala talagang aya sa Quran ang specifically tumutukoy na pinagbabawal ni Allah ang pang-aalipin. Kasi hindi magiging madali para sa anumang sibilisasyon na tanggalin ang slavery, ang pang-aalipin. Hindi ito magiging madali. Kasi para sa mga alipin, halimbawa, ang unang problema nila dito, psychological. Kumbaga yung utak nila, utak alipin, so mahirapan silang mamuhay sa labas. Kung maalala ninyo yung nangyari kay Wahshi, di ba nung pinalaya si Wahshi doon sa Omar series, hirap siya na ma-integrate doon sa lipunan ng Quraysh bilang malaya. Si Bilal hindi siya nahirapan kasi meron siyang ginagalawan na jamaan na tumatangkilik sa kanya. Pero si Wahshi, hindi siya tanggap nung malalaya kasi mababang uri siya ng tao kumbaga eh. At hindi rin siya tanggap din ng iba pang mga alipin na minamasama yung paglaya niya. So ganito palagi yung nangyari din kay Wahshi sa Omar series. Ganun ang nangyari sa mga alipin. Kahit sa US di ba sa US pinagbawal nila yung pang-aalipin kaya nagkaroon ng Civil War ng 1865. Nagkaroon ng Civil War. Nanalo sina Abraham Lincoln laban doon sa mga secessionist kasi yung mga southern states gusto nilang humiwalay sa United States kasi gusto nilang manatili ang pang-aalipin. So nagkaroon ng Civil War. Maraming namatay doon. Kahit nung panahon na pinalaya na yung mga alipin, yung mga negro, hindi rin sila agad-agad na naka-integrate ng maayos sa kanilang lipunan. So ito yung dahilan kung bakit yung mga katulad ng pamilya ni Ammar bin Yasir nakatira pa rin doon sa pamilya nang nagpalaya sa kanila na dati nilang amo. Di ba nakita nyo nga doon sa Omar series, di ba si Sumayya nandun sa bahay ni Abu Jahal. Si Sumayya nandun sa bahay ni Abu Jahal serve pa rin ng pagkain, parang katulong kumbaga. Pero hindi na siya talaga alipin, siya ay napalaya na kumbaga. So ito yung konteksto ng maula dito. Yun nga, kaya nga si Zayd bin Haritha, so siya ay maula ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maula, ang kahulugan ng maula, parang kakampi o kinakapatid, ganun. Kaya sila tinatawag na maula. So napalapit na sila sa pamilya ng mga dati nilang mga amo. Kaya nung lumaya sila, yun ay katayuan nila bilang mga mawali.
So sinasabi, aslama huwa wa abuhu wa ummuhu. So sabay-sabay silang nagmuslim. Nung panahon ng da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so may edad na rin, kumbaga binatilyo na si Ammar. Faqana al-mushrikun wa ala ra'sihim Abu Jahal. So nung nagmuslim sila, ang pinuno ng mga mushrik doon ay ito na nga si Abu Jahal. Yukhrijunahum ilal abtah idha hamiyat ar-ramada fayu'adhibunahum biharriha. So kapag dumating na raw yung kumbaga kainitan ng araw, so kabilang sa pagpaparusa sa kanila, sa kanilang pamilya, sa kanilang tatlo, ng mga musyrikun doon sa Makkah, ay ang itinatali sila para mainitan. Hindi naman katulad ni Bilal na nakahiga sa buhangin, nakagapos lang sila sa isang poste at doon sila kumbaga pinapainitan. Doon sila pinapainitan sa init. Wa marra bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yu'adzabun. Nadaanan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang sila ay pinarurusahan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Magtiis o pamilya ni Yasir dahil tunay na ang inyong tagpuan ay ang paraiso. So, silang tatlo ay binigyan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng magandang balita ng pagpasok sa paraiso. Alhamdulillah. Famata Yasirun fil adab. So namatay si Yasir, yung tatay, sa resulta ng pagkakaparusa sa kanya. Wata'ana Abu Jahal Sumayya. At sinaksak naman ni Abu Jahal si Sumayya Ummu Ammar. Fi kibaliha biharbatin famatat. So yung nanay ni Ammar, sinaksak siya ni Abu Jahal sa kanyang ari sa pamagitan ng sibat. So ganun ka-brutal yung pagkakapatay kay Sumayya. At siya nga ang kauna-unahang shahid. Isang babae ang kauna-unahang shahid at yun din yung kanyang kinamatay. Wahiya awalu shahidatin fil Islam, siyang kauna-unahang shahid sa Islam. Siyang kauna-unahang shahid sa Islam. Wahiya Sumayya bin Khayyat, maulatu Abi Hudayfa bin al-Mughira bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Sumayya, ang pangalan ng kanyang tatay ay si Khayyat at siya nga ay maula ni Abu Hudayfa bin al-Mughira bin Abdullah bin Omar bin Makhzum. Ibig sabihin matagal na sila sa pamilya ng mga Makhzum na mga alipin nila. Matagal na silang mga alipin ng pamilya ng Makhzum. Pero hindi na nabanggit kung kailan sila pinalaya. Wakanat ajuzan kabiratan daifa. So matanda na raw si Sumayya sa panahon na ito. Wasyaddadul adab ala Ammar bil harri taratan. Pero ang mas matindi pa rin ang tinatanggap ni Ammar na parusa sa pamagitan ng pagpapainit o sa pamagitan ng init. Wayuda usakhar al-ahmar ala sadrihi ukhra, sa ibang panahon meron daw batong mainit na inilalagay sa ibabaw ng kanyang dibdib. So dito, Sakhr al-Ahmar, sumaring itong bato na ito ay, kumbaga, pinainit hanggang sa ito ay maging pula. As in, pinainit talaga sa apoy hanggang sa ito ay maging pula. At sa iba pang pagkakataon naman, bagtahu fil ma'i hatta kana yafkudu wa'yahu. Hatta yafkudu wa'yahu. At minsan naman siya ay inilulublob sa tubig hanggang sa siya ay mawalan na ng malay. Parang nilulunod. So pagka malulunod na siya, kumbaga pinapahintulutan na siyang makahinga. Waqalu lahu, at sinasabi sa kanya ng mga musyrik,
La natrukaka hatta tasubba Muhammadan. Hindi ka namin tatantanan hanggang sa murahin mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gusto nila na murahin ni Ammar si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi kumbaga sa tinagal-tagal nilang ginagawa ito, na pinsalain si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga hindi pa sila nakakapuntos at desperado na sila na mayroong mangyari doon sa kanilang ginagawa. Na kumbaga yung masasaktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung epekto nito, kumbaga, yung Quraysh, naghahanap sila ng paraan na mapinsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hanggang ngayon, hindi pa sila nakakarating sa punto na yun. Napipinsala nila yung mga mananampalataya, pero hindi pa nila napipinsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, gusto nila mahamak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng isa sa mga itinuturing niyang mananampalataya, si Ammar. So yun nga, hindi ka namin tatantanan hanggang sa murahin mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw taqulu fil Lati wal Uzza khairan. Pero binigyan naman siya ng option. Pero magiging masakit pa rin ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi pinapagawa sa kanyang isa pa, shirk. Ang purihin ni Ammar bin Yasir sina Al-Lat at Al-Uzza. Yun yung pinapagawa sa kanya. Dalawang pagpipilian. Nang titingnan natin, mumurahin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur. O hindi niya mumurahin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero pupurihin niya sina Al-Lat at Uzza, shirk. Walang pagpipilian, parehong masama. Wawafaqahum ala dalika mukrahan. Kaya nga pumayag si Ammar bin Yasir na gawin ang mga yun na siya ay pinipilit. Waja'a baqiyan mu'tadiran ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nga nito, agad-agad pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umiiyak at humihingi ng tawad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So agad-agad siya ay kumaga nagbalik loob sa kanyang ginawa. Na actually, pinilit lang naman siya na gawin. Fa'anzalallah, at buwaba yung aya, yung sababun nuzul ng aya na ito sa Suratul Nahl, chapter 16, verse 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tingnan natin yung kabuuan ng verse na ito. Kasi part lang ito ng verse, may kulang yan eh. Tingnan natin yung buong konteksto nito. Okay. So yung mga naunang aya, Innal ladina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum adhabun alim. Tunay na ang mga hindi nananampalataya sa mga tanda ni Allah, hindi sila gagabayan ni Allah para sa kanila ang parusa na masakit. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Ang mga hindi nananampalataya sa mga tanda ni Allah. So ito na nga yung di ba, yung nabanggit ko nung nakaraan. Ang kahulugan ng ama na naniniwala, hindi nagdarasal, hindi sumasamba. Okay, kaya yung nag-post na hindi Maranaw yata yun eh. Yung sabi niya, mali raw sabihin na nananampalataya tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi mali yun. Tama pa yun. Tama yun. Kung ang pag-unawa ng pananampalataya doon ay paniniwala. Okay, yung mga hindi raw naniniwala sa mga tanda ni Allah, sila ay nag-iimbento ng kasinungalingan laban sa mga tanda ni Allah. Wa ulaika humul kadhibun. Sila mga sinungaling. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu mutmainnun bil iman. Sino man ang mawalan ng pananampalataya matapos ang kanyang pananampalataya. So sinasabi dito yung magmumurtad,
Sino man ang magmumurtad, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Liban na lamang sa pinilit habang ang kanyang puso ay panatag sa pananampalataya. So dito, malinaw. Ang ginawa ni Ammar bin Yasir ay malinaw na ridda. Malinaw na pagtalikod sa Islam. Pero syempre, pinilit lang siya dito. Ngayon, bakit pinaninindigan natin na maituturing yun na pagtalikod sa Islam? Kasi pinag-uusapan dito yung gawain. At sa kanilang titingnan yung detalye ng kanyang niya. Kasi nga, sa mga nawakidul Islam, katulad na binabanggit natin, hindi ito pwedeng gagawin ng tao ng biro. Hindi niya ito gagawin ng biro-biro lang o kaya gagawin niya dahil lamang sa takot niya. Pareho siyang magiging valid na tumalikod siya sa Islam. Pero kung yun nga, yung takot niya ay dulot ng napilitan lamang siya, so walang epekto sa kanyang pananampalataya, inshallah, ang nagawa niyang kufur. Naintindihan niyo? Kasi yung halimbawa, di ba yung hadith, yung nag-alay ng langaw, di ba ilang beses na natin natalakay yun, yung nag-alay ng langaw? Dalawa sila, napadaan sila sa checkpoint ng mga kuffar. Nangyari yun sa mga naunang ummah. Yung kasama niya, hindi nag-alay, pinatay. At siya naman, wala siyang iaalay, wala siyang daladalang alay, kaya sinabi ng mga bantay, mag-alay ka na lang kahit langaw. Sa pagkakataon na yun, sa totoo lang, kaya siya naging napunta sa impyerno dahil sa langaw. Kumbaga, nagustuhan niya na rin yung kumbaga, intention niya rin talaga na magkatay ng langaw. At maaring may halong takot, pero naroon sa kanyang intensyon na magkatay talaga ng langaw. Hindi katulad sa kalagayan ni Ammar bin Yasir na talagang napilitan siya. Talagang pinilit siya. At sa ganito mga pagkakataon nga, syempre, nalalaman natin na kung titingnan natin yung kaida sa Islam, yung pagkuha ng akhafud dararain, kung merong dalawang masama, pipiliin mo yung lesser evil. Lesser evil para kay Ammar bin Yasir, yung purihin na lang sina Allat at Al-Uzza, kaysa naman patayin siya. At yung puso nga niya ay pinilit lang at hindi siya nakaramdam ng, kumbaga, parang ini-enjoy niya lang din yung kanyang ginagawa. O kaya meron siyang maling intensyon. Ito yung pinagkaiba ni Ammar bin Yasir doon sa nag-alay ng langaw. Yung nag-alay ng langaw, yung meron siyang mali sa kanyang naging layunin, pero siya, dalisay ang kanyang layunin. At syempre, patunay dito yung agaran niyang pagpunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito yung kalagayan ni Ammar bin Yasir. Pinilit siya. Pero at ang kanyang puso ay panatag sa pananampalataya. Ang kanyang puso ay panatag sa pananampalataya. Walakin man syaraha bil kufri sadaran fa'alayhim gadabun min Allah walahum madabun azim. Pero sino mang ang kanyang puso ay panatag naman sa kawalang pananampalataya, para sa kanila ang galit ni Allah at para sa kanila ang parusang matindi. Dalika bi annahum mustahabbu hayatud dunya. Dalika bi annahum istahabbul hayatud dunya alal akhirah. Yun nga. Yun ay sa kadahilanan na yung mga nagkukufur, mas minamahal nilang mundo kaysa sa kabilang buhay. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. At si Allah ay hindi naggagabay sa mga hindi mananampalataya. So maring ganito yung pagkakamali nung nag-alay ng langaw. Nung nag-alay siya ng langaw, inisip niya, pagka mag-alay siya ng langaw, mabubuhay siya at makakamit pa siya ng anumang gusto niya sa dunya na makamit. Okay, pero si Ammar bin Yasir, wala talaga. Life and death na yung pagpipilian niya. Pinili na lang niya yung purihin sina Allat at Al-Uzza. So ito yung sababun nuzul ng ayah na ito tungkol kay Ammar bin Yasir.
At sa iba pang ulat, so merong isa pang sahaba, si Abu Fuqayha. Wa kana Abu Fuqayha wa ismuhu Aflah. Ang tunay niyang pangalan ay Aflah, kumbaga ang kanyang kunya ay Abu Fuqayha, maula li Bani Abdaddar. So siya naman ay alipin ng isa pang angkan, yung Abdaddar. Wa kana min al-Azd. Siya ay kabilang dun sa Azd, yung lahi, yung angkan ng mga Arabo na Azd. Fakanu yukhrijunahu fi nisfin nahari fi harrin shadid. So may kita natin dito, talagang sinamantala nung Quraysh na parusahan yung mga tao sa pamagitan ng init ng disyerto. So ganun din yung ginawa nila kay Abu Fuqayha, na sa tindi o kalagitnaan ng araw sa tanghaling tapat, kinukuha nila siya. Wa fi rijlayhi kaydun, at iginagapos nila si Abu Fuqayha sa kanyang dalawang paa. Kaydun min hadid, ginagapos siya sa pamagitan ng kadena. Wa yashridunahu min athiyabi wa yabdahunahu fir ramada. Thumma yadauna ala dahrihi sakratun hatta la yataharrak. So si Abu Fuqayha, ang ginagawa sa kanya nga ng Quraysh, so ginagapos yung kanyang dalawang paa, pinapahiga siya sa lupa, parang si Bilal, at naglalagay sila sa likod niya ng bato hanggang sa siya ay hindi makakilos. Pero dito, sa paglalarawan dito, kung si Bilal sa dibdib nilalagay yung bato, siya naman sa likod, so nakadapa siya kapag pinapahirapan ng Quraysh. Nakadapa siya kapag pinapahirapan siya ng Quraysh. Fakana yabka kadalika hatta la ya'kal. At nanatili siya sa ganung posisyon hanggang sa nawawalan na rin siya ng malay o nawawala siya sa matinong pag-iisip. Falam yazil yu'adhab kadalika hatta hajara ila al-Habasha al-hijratu thaniya. At nanatili raw siya, kumbaga, na palaging pinarurusahan, maring nangyari pa nga ito araw-araw hanggang sa naghijra na siya patungong Habasha. Sa pangalawang hijra patungong Habasha. Kasi dalawang batch yung naging hijra patungong Habasha. Sa ika-4 na taon pagkatapos ng Be'ta o ika-5 taon, doon nangyari yung unang hijra at makalipas yung ilang araw ay naganap naman yung pangalawa. Dalawang batch sila. Ito na yung hijra patungong Habasha na tinanggap sila nung Najashi, yung Kristiyano na hari ng kaharian ng Aksum doon sa Ethiopia. Na yung Ethiopia, actually hanggang sa panahon natin ngayon, mga Kristiyano sila. Pero hindi sila Katoliko. May sarili silang simbahan. Yun nga, yung Orthodox o Eastern Orthodox na simbahan, yun ang relihiyon ng mga taga-Habasha. So doon sumama si Abu Fuqayha, tumakas siya kumbaga, at nakapunta na siya ng Habasha. Wakano maratan qadrabitu rijlahu bijabalin. So minsan daw, itinatali naman nila yung kanyang paa sa bundok, kumbaga sa bato. Thumma jarruhu wa alkuhu fir ramada wa khanaquhu hatta dhannu annahu qad mat. So minsan tinatali nila si Abu Fuqayha uli doon sa kumbaga lagi nilang pinapahiga siya sa mainit, kumbaga. At minsan sinasakal pa siya. Sinasakal pa siya hanggang sa akalain na nila na si Abu Fuqayha, hanggang sa akalain nila na si Abu Fuqayha ay namatay na. At saka lang nila ito tinantanan. Pero yun nga, famarra bihi Abu Bakar fashtarahu wa atakahu lillah. Pero nadaanan siya ni Abu Bakar at binili rin siya ni Abu Bakar alang-alang kay Allah. Ngayon, dito, sa pagkakalahad dito, di ba, binanggit yung pinapahiga siya sa lupa, tas binanggit yung hijra, tas binanggit yung
tinali na naman uli siya sa bato. So parang lumalabas dito, pagkatapos ng hijra doon sa Habasha, bumalik pa siya. Kasi bumalik nga sila, di ba, nung yung panahon nung pagkakababa ng Suratul Najm, na inakala ng mga Muslim doon sa Habasha na nagmuslim yung Quraysh. Kasi napabalita na nagsujud daw ang Quraysh. Nagsujud ang Quraysh kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang nire-recite yung Suratul Najm. At actually yung pangyayari na yun, dito na nangyari naman yung kinukwento ng mga kuffar, yung tinatawag nilang Garanik, yung Qissatul Garanik. Ito yung mga tinatawag nilang satanic verses. Na kaya daw nagsujud yung Quraysh kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil pinuri daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sina Allat at Al-Uzza. Kaya sila nagsujud. At sa sobrang pagkatuwa daw ng Quraysh, kahit yung Quraysh na hindi makapagsujud, kumuha ng piraso ng lupa, dinikit niya sa noo niya. Dahil sa tuwa nila na pinuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw yung mga Diyos-Diyosan. Pero hindi totoong nangyari yun. Ang Suratul Najm, nang ipinahayag yun, yun na yun siya. Walang nabago nga doon, walang nadagdag, walang nabawas. Pero inimbento lang nila yun ng Quraysh. Kasi nagsujud talaga sila eh. So maring mangyari na yung origin ng kwento na yun ng Garanik. Nag-imbento na lang sila ng kwento para ma-justify kung bakit sila nagsujud. Kumbaga, nagsujud sila dahil nagandahan sila sa recitation ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bandang huli parang natauhan sila at para hindi mapahiya, nag-imbento sila ng kwento. Pinuri ni Muhammad yung mga Diyos-Diyosan namin, kaya nagsujud na rin kami. So para hindi sila mapahiya. Masisingit natin yung na yun, yung Garanik kapag natalakay na natin yung doon sa sira, yung pagkatapos ng hijra, tatalakay natin. Kasi satanic verses, lagi ang ginagamit na argumento ng mga orientalist o ng mga pastor-pastor kuno na mahilig makipagdebate sa mga Muslim na pinapatunayan nila na ang Quran daw ay galing kay Satanas. At yun yung ginagamit nilang kwento, yung tungkol doon sa mga ayatul Garanik. Walang katotohanan yung kwento na yun. Kwento lang yun, pero wala nga yung sanad eh. Kung merong sanad, kahit sanad pa ng kuffar, tatanggapin natin, kumbaga pag-aaralan natin na kung may katotohanan ba doon. At magpapaliwanag ang mga Muslim, ang mga scholar lalong-lalo na tungkol doon. Pero nga, walang ganun. Kwento lang talaga siya at walang katotohanan. So, maaring dito sa nangyari kay Abu Fuqayha, so siya nga ay pinarurusahan sa ganung paraan at nakatakas siya at bumalik siya at pinarusahan ulit siya hanggang sa finally, binili siya ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Alhamdulillah. Ito nga yung pinakakilalang katangian ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Kaya nga sa doon sa Suratul Lail, isiningit na natin din inshallah yung buod ng talambuhay ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu para mas maunawaan natin kung gaano kahalaga si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at syempre sa umma na ito. Kung ano yung kanyang kahigitan at ano na ba yung mga ginawa niya nang sa gayon siya ay maging mabuting halimbawa at modelo para sa atin, inshallah. So tutuloy pa natin itong mga kwento na ito tungkol sa naging pagpapahirap ng Quraysh sa mga mananampalataya. So pinag-aaralan natin hindi para mabad trip. Hindi natin ito pinag-aaralan para mabad trip tayo sa kuffar, papatay tayo ng kuffar, hindi. Pinag-aaralan natin ito para makita natin kung ano yung pinagtiisan ng mga sahaba na makikita natin sa ganitong antas ng pagtitiis nila. Tama talaga si Allah na pinili niya ang pinakamainam na mga tao para maging kasama ng pinakamainam na propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi rin basta-basta yung pinili ni Allah na magiging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, syempre mas mamahalin natin ang mga sahaba radiyallahu anhum. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.